serye ng Phoenix Army o maisiselyo na ang unang panalo para sa week na ito para sa Team Liquid Philippines. Ladies and gentlemen, ito na ang game number 2. medyo na out of character ako, sorry. Akala, Sorry, akin. Pero again, going back taga to... lang na-stun ako. May nag-meow kasi kala ko ano. Ayan, again, going back doon sa Ruby pick mula kay Sanford. Actually, with that Ruby pick, parang nagkaroon pa nga sila ng two choices or two dimensions eh. One is be hyper-aggressive together with that high loss or maging defensive ka tapos protektahan mo ngayon si Oheb. Yeah. Gusto ko lang sabihin, no, nakita na natin itong ganitong klaseng composition. Even though it's not on the gold lane, nung naglaro ang Aurora nung day number 1, it's the Hylos and the Ruby combo. Although, napakataas yung pressure nung rotation dito ng TNPH towards the gold lane kasi alam nila, kailangan nilang magamit. Kailangan nilang maabuso itong matchup na to, no? Yung Harith versus Carry. Doon yung ikot talaga nila grabe, dalawang hatak. JP, ang sakit nung dispersion and rotation mula dito kay Lancy. Pero ang ganda ng magandang sabihin natin na laruan para sa panimulang ito para sa Team Liquid Philippines. Zaida may planong umago pa ng butiki dito. Ano ba yan? Lizard. Lizard. Butiki nga. Hindi bulate, iba yun. Pero, Worm yun. Oh, worm na yun eh. Pero again, mukhang doon ang focus ng TNC sa may bandang EXP at si Sanford yung sinubukan nilang patayin. Pero dahil Ruby yan, hindi mo rin gugustuhin na mag-overextend. Yeah, napakahirap dalawan yan. Idea lang isa i-pressure enough yung Ruby ni Sanford para at least medyo mabagal yung pag-arangkada papunta sa first turtle. But I don't think mapipigilan nila yung level 4 ni Sanford dito. Unfortunately, hindi niya na-freeze yung wave under the tower. So kailangan pa nilang umabante rito. Pero magle-level 4 naman na yung Ruby dahil nakakuha siya ng XP. Oh my Bigla na lang goodness. pumasok with a flicker eye yung offended. Ay! Nandun yung Tornos para makatakas doon sa sitwasyon. And here comes Trimar. Ay! Returning the favor to Carl. TZ at si JB pa rin ang first blood. Medyo low on HP natin makalapit. Si Sanji na pa-flicker, papalayo para makatakas doon sa engagement. Pero here comes Oheb na manggagaling pa sa taas. Bumababi na Zaman Force. Andyan yung dispersal rotation from the Tui ni Lancy. Pero si Chakno pa rin ang mawawala. Benny! Nagkahabol. Pumunta talaga sa likod para abutan si Sanford at tutumba. Balikan lang ng balikan. Ngayon yung turtle di pa nakukuha. Retrihan ang labanan ng si Carl TZ. Di na makalapit at kay Zay na mapupunta yung turtle. O easy lang kayo ha. Ang dami nangyayari ngayon. Sanji with the Predator Strike. Binabarang to si Zay na mamamaalam din ng JP. Hahabulin na lang si Lancy at pipigilan din. Nakauwi itong si Zaida. Pero na maalam si Lancy. Grabe, ito yun eh. Ito yung isang era na nag-proc sa side ng TNC, nag-proc yung Echo Express. Echo din to eh. Huwag na tayo maglokohan. Echo versus Echo to eh. Na may halong Omega. Pero kita natin si Benny Cutie mainit kanina. Nagbabatsa ang bagyo ha. Oh, teka lang. Napigilan yung avatar of the Guardian. Kamuntikan si Chakno doon. Pero nando naman si Zaida para rumespot, magbigay. Kaso why? May namatay doon sa baba and it's gonna be Sanford falling to the hands of Trimar. Ben, dalawang beses na namatay si Sanford dito night mid ah. What was that solo kill mula kay Trimar? I mean, may gold advantage mula dito kay Trimar kasi nakakuha siya ng kill kanina. War Axe is complete. I believe nakatank build din kasi si Sanford. So, lugi siya in terms of damage, in terms of sustain. So, in-abuse lang ni Trimar. There you go. Dreadnought lang kasi yung hawak ni Sanford. So, this is very big, honestly, for TNC kasi yung scaling ng Ruby ay medyo non-existent. Yun nga eh, ang laking problema nito. Pero ngayon, hinaharapan niya ang isang labo-labo na malaki talaga ang problema. Masasabi ko na napakahirap kalaban, ang taas ng damage, ang bilis din bumalik ng buhay, and yung threat pagdating sa mga backliners dito ng TLPH ay nandun. Pero dito sa may bandang itaas, nakakahinga naman ng maluwag din si Oheb kasi alam niya na lamang siya pagdating sa sabayan dito against sa hero ni Benny. Okay, first rotation, nandun kagad sa turtle eh. Sabi kasi, malakas daw si Oheb sa teamfight. Pues, first turtle pa lang, teamfight kagad. 5v4 yung nangyari, pero ang problema kasi sumunod yung bagyo, men. Oo, nagulat eh. Chasing gold daw eh. Oh, Ayan lang! Meron namang setup mula kay Sanford. Lancy Benny? ang naging target at mawawala. Benny Cutie, low on HP. Hinahabol lang ni OF doon sa top lane. Talagang hinaharas lang paulit-ulit. Pero dito sa turtle, ganun din naman ang call ng TLPH. Manduhan, tapatan, tapangan na lang ni JP doon at makita yung kalaban dahil wala naman silang planong mag-trade. Talagang ginugulo lang nila. Oo, di lang makita ng TNC kung nasan yung mga YSS kaya medyo tinatagal nila Sanji.
Good dodge with the wings by wings flicker pero naka-invade si Carl TZ rito. He will be able to get the purple buff. Oh, bot lane! Si Sanford na naman ang gusto nila. Dapat na miyembro ay nakatingin kay Sanford at makukuha yung kill. Sanji, pumatak lang ng isa pero nung nakita niyang palapit sa kanya, o teka lang, mambaot muna. Pero hindi nila mabibigilan na magbasag na iyon. 1v1 ang Oheb, laban. oheb, Very good. oheb. Ito na yung mga gold laners ng bagong henerasyon. Pero si Benny Cutie pa rin magwawagi. Napakasakit nung mga shuriken. Ang laki nga ng problema din talaga ng TLPH. Di ba tapos yung TNC? Ito yung Express. Ito yung ayaw magpa-analyze. Ito yung manahimik ka. Manood ka lang. Ito yung kakatigil ko palang magsalita. Magsasalita ulit ako eh. Yun na nga eh. Tsaka, makikita natin talaga sa tempo ngayon ng TNC at ng Team Liquid Philippines na ayaw nila magpaawat. Mga papebegers tong mga to. Mga hindi magpapaawat. Pero Okay. ayaw na rin magpaawat. Okay. 1.6k para sa TNC. Onting hinga, pantay naman yung gold ni Oheb tsaka ni Benecutie na equalize ni Benecutie rito yung kalamangan ng na bahagya na meron na hawak dito yung Harit. And napakalaki ng problema na kinakaharap ng TLPH ngayon. Aside from the fact na nawala yung death ball na timing na meron sana yung kanilang lineup, behind pa yung kanilang XP laner na si Sanford, the Apex Predator couldn't stand in front of the team fight against TNC kasi sobrang overwhelming na nung damage output ni Zaida, ni Benit, pati na rin ni Lancy. Men, same target, same formula ang nangyayari ngayon sa TLPH. Remember, nung laban ng TL against Onyx Philippines, kahapon ganito rin yung naging sitwasyon. Maagang namamatay itong si Sanford, hindi rin siya makapwesto ng maaga at kailangan sa battle dito. Pero ito na! Ayan naman yung set of flicker mula kay Sanford at si Lancy na naman yung nawala. Ngayon si Owen may napapasayaw. Tinatamaan nga lang siya ng mga previous fighter mula kay Timon. Sanford! Gandang Don't Run Wolf King mula kay Sanford para protektahan si Benny? Hoeb. Benny? Na-cancel yun, pero si Benny Cutie tumatrabaho na sa may bandang gitna. May split push na rin ang ginagawa dito si Benny. Pero si Chakno ilalayo, Tremor and JP nagkakatitigan. Oy, binabagyo sila. Binabagyo sila dun sa may bandang ibaba. Teka lang. Sakto maulan din. At kailangan may mag-react doon. Pero sa parang pipili nata nila, turtle na lang. Pinapatagal ngayon ng TNC yung turtle fight. Pero tinamaan sila doon. Yung better air strike ay nag-outside pa! Ang makakakuha nung pagong kasabay ng pagbagsak ng Torre downtown. Ngayon humahabol ngayon ng TNC up-down dahil yung apat na miyembro ay mapapatras sa top lane. Inubos yung form ng TLPH. Ninakaw pa yung pagong mula kay Carl TZ. Retring pang kalawakan mula kay Zaida. Last time na nangyari to, sabay na sabay yung retribution nila. Mukhang ganoon nga din yung nangyari. Sabay na sabay yung retribution nilang dalawa. Pero at the end of the day, 1-1 na yung score nila kasi this time, si Zaida yung nakakuha. Men, kung sino na lang ang madasalin dito, yun na lang ang nakakuha ng pagong. And yun yung nangyari. Pinakahuling pagong. By the way, 3 turtles ang na-secure dito ng TNC. Eh kaya pala nagre-reflect din ito sa 3,000 lamang na meron sila. 8-5 ang ating score. Medyo tatahimik muna ang dance floor dahil nga naman ang Team Liquid Philippines medyo nire-recalibrate nila yung mga nagiging galawan nila dito. Tama ba yung nagiging desisyon? Pero Tremar? si Tremar. Express talaga. Laban lang ng laban. Pero si Sanji na paggamit na ng feathered airstrike. That's a good info for TNC at pwede silang gumo later on. So yun lang, wala ng torrent dito sa may bottom lane. Nakapwesto yung TNC sa bandang ibaba. So for TLPH, at least mapoprotektahan nila yung mga objectives sa may top lane. And hinarangan kagad. Napakabilis ng respo. Hinarangan kagad yung mga bush. Pag nagkusil si Chakno, Wait lang, umahaba si Chakno dito. Hahabulin ata nila ni JP. Magdedesisyon ata sila na i-burst. Pero sabi ng TNC, okay, wala nang glorious pathway. So if ever man na may mangyaring team fight, may konti tayong kalamangan. ini-spend lang talaga yung mga resources ng TLPH para pwede nang pumalag ngayon kasi si Zaida, nakita niya si Oheb. Nandiyan din naman si JP para protektahan pero sinuzone lang ni Trimar. Sakto may nag-aabang na perfect timing Oh! Si! Para kitilin mismo si Oheb. Pero meron pang TP saan papunta. Doon lang pala sa gitna para umatras na. Pero that's a 5v4 now. Lamang ngayon sa numero ang TNC. Yan ang pwesto na inahawakan dito ng TNC Pro Team. Pwede na madaliin. Benny Cutie
Si Saida, ihahawakan na pero nakita din ito si Danny Naku! JP ha. Iba first down set, napakasakit ng mga binibitawan damage southput at mukhang libre ang Lord for TNC. Partida, wala pa yung carry doon ha. Nakatago lang yung carry ni Benny QT. Naalala ko, ganito yung marksman niya nung M4. Tago lang Yeah. sa mga major objective fights. Papakita siya para sa cleanup, either cleanup or split push. Yun ang hinaharap ngayon ng TNC. And for TLPH, kailangan nila mag-commit sa mga team fight. Ang problema kasi medyo 10 bits. Piten yung kanilang damage output. Kita natin kanina, si Oheb nakatatlong dash kay Zaida. Walang problema. Tinangkil lang ni Zaida lahat ng dash and hindi nga bumakat sa HP niya. Yun nga tsaka ang mahirap dito ngayon, kontrolado na ng TNC ang sitwasyon pagdating sa mapa, though hindi pa naman basag yung second tier doon sa gitna at sa may bandang ibaba. Pero kapag nag-react sila dito sa may bottom lane, maaari na makapitas ng isa dito. Top lane, ang poprotektahan ata dito ng TL. Tuloy-tuloy ang mga waves ng minions, pero si Sanji ay naabutan din. Pero kailangan niya mag-wings by wings para makaligtas doon sa plan ni Saida na kitilin kanyang buhay. Teka lang. Pumasok na rin! Agad yung bottom execution pero nahatak sa Sanford at hindi na makakatakas pa si Zaida. Wala agad yung jungler, wala yung isang main damage dealer from the side of TNC. That's a big blunder mula sa no. TNC. Carl Easy. Nasa likod siya manggagaling at may glorious spotlight na ginamit si JP para makahabol sa mga members sa TNC and AOG. Sakto lamang sa isa, nakaiwan sa ibang members ng TLPH. And now, sila yung naghahabol. At doon sa side ng TNC na retaliation at Benny Cutie, harap lang ng target at si OF nasaktan at nasunog siya ng lethal ignition mula kay Lansing. Grabe, isang segundo pa lang siya naglatag ng Zaman Force. Biglang baba kagad, 100-0 yung buhay niya. Pagkakataon ng TNC Pro Team, basagin yung gitnang tore. Pero tinitibayan pa rin ng cavalry ang kanilang mga puso dito. Atras mo ng bahagya ang TNC. Matagumpay ang pagbasag sa gitna. Maaari pang mabasag itong top lane. Pero ngayon, kung titingnan natin sa Infinix in-game equipment, papunta na rin ata. Actually, tinitingnan ko, parang pa-BOD ata itong si Carlito. Pero ang laki din ng nagiging epekto talaga ng brute force spray ni Zaida, no? Sobrang kunat at sobrang sakit na ng TNC. Kita natin kanina, ang ganda sana ng pwesto ni Carl. Unfortunately, hindi tumama yung kanyang barko na dodge ni Benny QT. Alam niya may possible na may tao doon sa kaliwang bush. Kaya yung lakad niya pakanan. Ay, yung bagyo umiwas Low pressure area pa lang kasi, Oo, natatangay pa ng umiiwas hangin. Imbis na mag-landfall, hindi umiikot Gumilid lang. Dumadje, tapos nag-U-turn. And nakita natin kanina, even though maganda sana yung attempt ni Sanford with a flicker catch in the front lines, yung spacing din ni Benny QT, hindi siya maabot ni Sanford. Hindi siya maabot kahit sino actually from the side of TLPH. Nung nanlaban yung Harit dito, tinayuan lang ni Benny QT yung kanyang pwesto kasi alam niya hindi siya kaya ni Oheb. Alam mo, pinag-uusapan kasi natin kanina itong mga gold laners na nasa harapan natin, Oheb at itong si Benny QT. At may mga diskusyon pa tayo kanina tungkol sa mga sino ba, yung old Benny ba or yung new Benny. Ito na yun sabi niya, ito na yung era ng Benny na kung saan lahat ng mga experiences na nakuha ko pagsasama-samahin ko na lang. Teka lang nakasilip ngayon si JP doon sa may pixel bush. Nakita niya si Chuck na pumasok sa LMB. Nag-aantay lang din ng perfect timing ang dalawang kupunan. Sinasayaw lang nila yung Lord. Okay, hawak pa rin ito ni Saida. 27k yung buhay. May info naman ang Team Liquid Philippines. So pwede mag-flow muna dito. Pero si Chuck nandun yung break mo naman nahuli! Tapos meron pa ngayon din kasunod na nakatrace this out. Trimar, pabalik sa loob. Pero tinamaan siya ng isang wasiwas ng espada. Saida! Pero si Saida ay tumahit sa pool. Si Oem ang nakita. And this time si Sanford pa ang gustong isunod. JB will go down as well. 3 men from TLPH down on the canvas at dalawa na lang ang dedepensa. No way TLPH did just make that mistake. That was a rookie mistake from them. Nagki-clear na mid na walang nakahawak doon sa bush. And TNC capitalized. Chakno saw the insight. And TLPH, they're gonna get punished. Okay, sige na mahuli dito si Chakno si Sanji rather. Pero yung Torre sa gitna ay mapapabagsak na. Uy, walang minion. Kailangan nila matras dito kasi masyado masakit yan. Pero habang nangyayari mga bagay na yun, yung Lord ay nakuha na rin ang CNC. Sinubukang tangkehin yung damage ng turret pero unavailable at hindi nila nakuha. And this time yung Lord naman ang nakuha nilang objective. Naghihintay na lang
ang TNC na sumama yung Lord sa kanila and this could be the end of it. Oh my, TNC, again, they capitalized on that mistake from Carl TZ. Napakaganda nung layer. Even though hindi tumama, yung AOG, naka-abante kagad yung flicker mula kay Trimar. Naabot niya yung YSS with the stun and then sinipsip papabalik yung duality ni Lancy. This is TNC calling out the express moves against TLPH. Pinaghalo-halo na no? Yung lason, yung express. Ikaw na lang talaga ang mangangaray kapag nasa loob mo. Ngayon Zaida pala available na rin yung kanyang Queen's Wing. So lock item na itong malupit na assassin specialist na ito. And kung titingnan natin, kumpleto naman ang Team Liquid Philippines pero ang liliit na ng buhay ng kanilang mga tore. May Lord dun sa baba. Agad-agad napitikan at mawawala. Uy, Oheb, magigiba. And this time yung gitna naman ang pwedeng isunod. May mga minions na malayo pa naman. Yung Lord ay kinokontrol lang ng Team Liquid Philippines sa base at si Trimar yung nakaharap. Ay, di ka ba mahuli nung I'm offended mula dito kay Sanford. Call TZ. Dito kung sila para Chakno. dito kay Chakno. Sino kanyang aabutan. Pero nag-zone lang sila para matagumpay na makuha yung tore dito sa gitna. Lumalayo. Oy! Pero pumasok ni Trimar. Flicker. AOG kaso di na kumonekta. Pero there's strike. Sumakto sa dalawa. Si Chakno na ibig sa gitna. Si Saito tumahipa sa mga minions. Si Cartes yung target. Pero si Chakno mawawala yung immortality. Si Lancy ay ginagamit ng dispersonalization. Pero si Saito ay buhay pa rin. Nabuhay pa rin talaga ang assassin ng TNC. Oh my goodness, grabe. The engage and the disengage. Napakaganda ng proteksyon ni Chakno sa may bandang likuran para hindi mahuli si Trimar tsaka si Lancy. Na-force yung mga battle spells however. So TLPH, they are aware na may mga nawawalang battle spell on the side of TNC. But most importantly, masaya pa din ang Phoenix Army kasi naka-cooldown yung flicker ni Oheb and meron pa si Benny QT. Men, grabe si Chakno dito. Willing siya maging sacrificial lamb para lang magkaroon ng magandang space dito ang TNC. Again, maraming mga mahika na tayong nakita at nakilala dito kay Chakno. Lahat ng mga days na talagang sabihin natin na nasa prime pa itong si Chak Mamba. And ngayon, hindi malabo na pwedeng maibalik ito. Lalo na, nandito tayo sa punto na kalaban mo ang World Champs, ang MSC Champs, kalaban mo ang kampiyon. Mas na-challenge dito ang TNC. Kita-kita naman din yung challenge na yun ay may resulta sa challenge na kinakaharap ng Team Liquid Philippines dahil bukas na yung base nila and it's just one turret na nakuha nila out of TNC. Oo nga, no? Isa lang palang napitas dito. Pero again, Team Liquid Philippines, hindi pa rin naman to imposible. Lord ay available na, hindi pa ito yung enhanced na Lord. Pero may mga bagay na kailangan i-consider dito ang TLPH at sinata ito. First double yun, ha? Nakaharap na agad. Mukhang yun na nga ang call na i-burst yung Lord pero nakahanda naman ng cavalry doon sa may bandang gilid. Ni-reset lang ng bahagya. Still 50% HP. Both side may Kapal ng baba. May bababa dyan. Lord Dance for TNC. Na-miss nila to. Na-miss ng Liquid to. TNO Chakno! Pumasok sa doon, Peter Don! Kaso nga lang sa likod pa lang punta nila sa side natin 3 Marcy. Boy pa. Sa kaso si Chuck na yung mapapa, AOG, papalayo, Carl TZ ngayon papasok. Trace this in. Nandyan yung bangka ng Mountain Soccer pero retry na lang ang laban. Carl TZ, bumapana pa. Kaso nga lang, hahawakan niya na yung Lord! Carl TZ ang makakasecure. Benny Cutie nga lang doon sa likod. Kinuha niya itong si Sanji, OM and Benny. Don't Support! pero shutdown mula kay Carl. TZ napagutan bigla si Benny doon. Pero dalawang buhay plus dalawang buhay kapalit ng Lord nga lang for Team Liquid. Oh my God, na-cancel yung na-cancel yung naka-cancel yung flicker. Hindi yung flicker, yung dash. Yung flicker out sana si Benny QT pero umabot yung pana tsaka yung Dontra Wolf King ni Sanford. And Carl TZ, he saw na ang layo nung Lancelot. And he took the opportunity to slay down the Lord. These micro decisions. Oh my goodness. Grabe, hinarapan na rin kasi talaga ni JP no, para hindi makadikit doon sa vicinity ng Lord. Ang ganda ng palitan nito. Actually, hindi na natin nakita yung Lord fight. Pero ito na naman yung papakinggan. Medyo masakit yung mga vacuum player si Carl TZ na pabili ng immortality. Agad-agad na mabuhay doon. Nakakatakas pa! Buhay pa rin ng GOAT! Pero dun sa gitna, ito namang si Trimar ay nakakaigit sana. Pero si Zaida! Oh my goodness. Nakatakas with a dash and a phantom execution. Now, no casualties for both teams. Sobrang daming ginamit na skill, sobrang daming ginamit na spell, nagka-buy and sell na ng immortality, wala pa rin namatay! Buhay ang kambing! Buhay ang kambing! Napakagandang palitan ito ng Team Liquid Philippines at ng TNC pero pagkakataon na
ng Cavalry na makabawi at makabangon. Unti-unti na sila Stanford. nagbabasa kung sino gagamitin. Bibigyan natin lang si Chuck Mamba dito ah. Chuck na ba ang iba-burst down Aray. na paggamit ng Revitalize? Immortality pa naman. Low on HP at nabuhay pa. JP na paggamit ng Glorious Oh. Body para magiging Bonsai, bonsai. Side na! Ay tumahi pa palikod. Kasama si Trimar. Ay Eunzi pa. Naiipit ngayon ng Team Liquid Philippines. Sanford is gonna go down. And Trimar with a flicker. Makakasecure ng stun. Kaso nandiyan na si Carl TZ. Tutumba ngayon. Etong si Trimar. 1-1. Dalawang XP ay tumba. Oh my God, pantay pa din. TLPH manages to equalize. The push from Carl TZ splits TNC. And TLPH, sinayawan lang nila dito yung TNC. Literal, mula dito kay Oheb. Sanji! Sanji, Sanji! bibigyan! And a fight! Bigyan! Benny! Benny guilty with the flicker in! Hinarapan lang bigla ang bagyo. Benny Cutie, ladies and gentlemen. Kung tapang lang ang pag-uusapan, ilista mo ako dyan. Men, sama-sama na to. Pinagsama niya na yung lumang Benny, yung bagong Benny. Si Oheb, tamay mo na si Kelra. Yung flicker in sa harap ng isang parsa, nakita natin ito ng MSC. Pwede rin pala. Pwedeng gawin yan. At nakita na nga natin sa harap. Live na live. TNC Pro Team. Even though na bumaba na rin yung goalie na hawak nila dito. Pero balikan natin yung Infinix instant replay. Yun, isa, dalawa. Isa yung na lang. pangatlo, isang bagsak na lang. Oh my goodness. With the help of Lancy there. Yung dispersion rotation ay nakatulong pa doon sa damage output, and this time for the Lord. Kulang ng isa ang side ng Team Chuck, no? Liquid Philippines. Revitalize kagad kay Chuck no dito ha. Ngayon, palipad na rin si Sanji para Mountain Chucker? tumulong. Ang baba ng buhay ng Lord, 20k. Pero Hawakan. kailangan mo na mag-clear wave. Habang sa sugal, gagamitin na. May Eugene na rin, papasok sa loob. Retribution Oh! Side na mapupunta yung Lord na yun, pero kapalit ng buhay ni Chuck. Busata. And even si Trimar ay mapipilitan na mamatay. Immortality Benny! Tampag iyong Benny Cutie, pero nandyan si Timo! Sanji. Timo! May immortality. Pwede niyang tapusin pa rin yung laban. Tinatak yung minions. Makakasurvive si Sanford. Kasi yung Lord ay hawak pa rin ng TNC, pero ubos. Pati patubos para sa Team Liquid Philippines. Inilaban na ng TNC Pro Team ang lahat. Pero ang nagtagumpay doon, walang iba kundi ang Cavalry. Sasalubungin na nila yung enhanced na Lord. 20 seconds. Kailangan huminga 18 seconds para kay Chuck Mamba. 15. Pero parang aabot nga ba itong si Chuck Noob. Kaya lang yung isang next pa na mabubuhay, si Trimar, 17 Teka lang, seconds pa. kaya pa niyang depensahan to dahil Kaya ata. tuloy-tuloy. Kaya ata. Ang tingin ng That's it. Cavalry. That's it. Tatapusin ba? Ito na yata ang solusyon. It's now! Team Liquid Philippines finishing off the series!